Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan kung saan ating tatalakayin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating inang bayang Pilipinas hanggang sa human interest stories na tiyak na kapupulutan natin ng mahalagang impormasyon at aral. Ako po ang inyong makakasama para sa araw na ito, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang din po kami sa aming FB page para live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa ating himpilan. Samantala, sabayan nyo rin po kaming napapanood sa pamagitan naman ng official YouTube channel ng ating himpilan, Radyo Pilipinas World Service pa rin po iyan. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng mobile application na Evox PBS Receiver App. Paano ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa iPhone users. Siyempre, kapag po nakapag-download kayo at nakapag-install ng Evox PBS Receiver App, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ito sa inyong mga cellphones. Kung kayo po ay on the go pero nakakasagap naman po kayo ng internet sa pamagitan ng data o Wi-Fi, ay hanapin nyo na po yung logo ng Radyo Pilipinas World Service. Nasa likuran ko na po yan. Pakihanap na lamang po upang live na live nyo papakinggan ang ating programang Usap-Usapan. Sa pagpapalawak pa ng ating reach ay simula noong December 2025 ay nakabalik na tayo sa shortwave radio. Ito po ay naging posible sa mas pinalakas at mas pinatibay na kolaborasyon ng ating parent agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. Ang usap-usapan po ay napapakinggan tuwing linggo ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. oras dito sa Pilipinas. Para sa mga kababayan natin sa ibang bansa, mapa OFW man o non-resident Filipinos, tandaan na i-convert nyo po sa oras sa inyo pong mga host country itong 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time para hindi po kayo mahuli sa pakikinig sa programang Usap-Usapan. At narito po ang mga shortwave frequencies na inyo pong puntahan upang mapakinggan po ang aming mga programa. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ano nga ba ang ating pag-uusapan sa edisyong ito ng Usap-Usapan? Ngayong buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang natin itong tinatawag na World Breastfeeding Week na may temang Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. Sa gitna ng patuloy po na hamon sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata sa bansa, muling binibigyang diin ang kahalagahan po ng pagpasuso bilang pundasyon ng isang malusog at matatag na kinabukasan. Ngunit sa kabila po ng malinaw na benepisyo nito ay nananatiling hamon para sa maraming ina ang pagsisimula at pagpapatuloy ng breastfeeding lalo na kung kulang ang suporta mula sa pamilya, komunidad at sa mismong sistema.
Kaya naman, upang ating mahimay-himay ang estado ng breastfeeding dito sa Pilipinas, maging ang aktual na selebrasyon ng World Breastfeeding Week 2026, ay makakasama natin si Ma'am Mary Joy Menorca, ang Nutrition Officer ng UNICEF Philippines, upang talakayin, tulad ng ating nabanggit kanina, ang kasalukuyang kalagayan ng pagpapasuso sa bansa, ang mga umiiral na hamon at kung paano natin mapalalakas ang suporta para sa bawat ina. Tatalakayin din natin ang mga aktibidad at advokasya ngayong taon ng World Breastfeeding Week at kung paano makikilahok ang bawat isa sa pagsusulong nito. Pero bago natin ipasok sa ating linya ng komunikasyon si Miss Joy, syempre gusto muna natin siyang makilala. Siya po, no, si Miss Joy ay may halos 10 taong karanasan na sa larangan ng nutrisyon. 7 taon siyang naglingkod sa pamahalaan at halos 3 taon na ngayon sa UNICEF Philippines, kung saan siya ay bahagi ng nutrition program at nagbibigay ng technical at programmatic support sa iba't ibang inisyatiba para sa nutrisyon ng mga Pilipino. Pero bago siya sumali sa UNICEF, nakapagtrabaho si Miss Joy sa Philippine Council for Health Research and Development, sa Department of Health Regional Office at sa mga lokal na pamahalaan. Kaya naman masasabing malawak na ang kanyang perspektibo pagdating sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa iba't ibang antas. Isa siyang registered nutritionist dietitian at may master's degree na sa public health. Kilala rin si Miss Joy sa kanyang hilig na makipag-ugnayan sa iba't ibang mga individual at matuto mula sa kanilang karanasan. Pagdating naman sa kanyang personal life, talagang i-open natin to kasi very interesting, no, ang trivia dito kay Miss Joy dahil isa siyang hands-on mommy ng ng kanyang 2 anak na lalaki. Mahilig siyang maglaan ng oras kasama ang pamilya at lumikha ng mga makabuluhang mga alaala, mga memories, at hindi rin mawawala ang kanyang paghahanap. Ito talaga ang very interesting part, no, sa susunod yung paboritong matcha latte. Dito talaga nakarelate ako kasi mahilig din akong uminom ng matcha. Ayan, welcome Miss Joy dito sa programang Usap-Usapan, si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po, Ms. Steph, at magandang umaga rin po sa lahat ng tagapakinig at sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Maraming salamat Miss Joy for joining us dito sa programang Usap-Usapan. At tulad ng ating nabanggit kanina sa unang bahagi ng ating programa, ay pag-uusapan natin yung aktual na kalagayan o estado ng breastfeeding dito sa Pilipinas. Miss Joy, sa kasalukuyan, ano po ba yung larawan, no, ng breastfeeding practices dito sa Pilipinas? Ilan na po ang mga ina na nakapag-pasuso ng eksklusibo sa unang 6 na buwan at paano po ito naikukumpara po, no, pagdating sa global standards, at least for this year po? Maraming salamat, Ms. Steph. No? Again, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin sa UNICEF, no, para makibahagi po sa usapin ng World Breastfeeding Week ngayong August. So, mai-share ko lamang po, no, ayon sa pinakahuling datos mula sa National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute, halos 6 po sa bawat 10 sanggol ang napapasuso sa loob ng unang oras pagkatapos pong ipanganak, 1 hour po after birth, no. Samantalang humigit kumulang 5 naman po sa bawat 10 sanggol na wala pang 6 na buwan ang eksklusibong pinapasuso. Ibig sabihin, kumakain po yung baby or yung sanggol within 6 months ng breast milk tungo po sa kanyang ina. Bagamat bahagyang dumami po ang mga sanggol na eksklusibong pinapasuso kumpara po sa mga naunang datos ng mga nakaraang taon, ipinapakita po nito na marami pa ring sanggol ang hindi nakatatanggap ng inirekomendang exclusive breastfeeding, no, or yung eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan ng buhay. Ipinapakita rin po ng kaunting pagbaba, no, sa bilang ng mga sanggol na napasuso sa loob ng unang oras ng pagkapanganak na kailangan po na palakasin natin ang suporta sa ating mga ina. Dapat po kasi nagsisimula yung gabay sa ating ina habang siya ay buntis pa at ipagpapatuloy ito kapag siya ay nanganak at pagkatapos niyang manganak, no? Dahil importante ito para matulungan din natin ang ating mga ina or ating mga nanay para umpisahan
at ipagpatuloy pa yung pagpapatuto para sa kanilang mga baby or para sa kanilang mga sanggol. Miss Joy, sa kabila po ng malawak na kaalaman tungkol po sa benefits na nakukuha from breastfeeding, Mhm. bakit marami pa rin po na mga mommies, mga ina ang hindi nakakamit ang exclusive na breastfeeding at ano-ano po ang mga pangunahing dahilan na nakapaloob dito? Opo. Maaaring yung ilan sa ating mga ina or ilan sa mga nanay ay nakaka-encounter ng mga challenges or problema 'no, pagdating dun sa, pagpapasuso sa kanilang mga ina. Maaaring, may pinagdadaanan ng nanay kasi usually po yung stress, nakakaapekto po yan or merong effect yan doon sa daloy ng gatas na maibibigay ni mommy para kay baby 'no. Kaya importante na may suporta na nakukuha si mother or si mommy doon sa kanyang asawa, maaaring sa kanyang pamilya at gayon din sa mga kaibigan or sa environment niya. Dahil itong mga factors na ito actually, Miss Steph, malaking tulong ito 'no para sa nanay, para mas ma-build yung confidence niya na, "Ay, kaya ko pala magpasuso in a span of 6 months 'no. Nasa akin pala nakasalalay yung kalusugan at nutrisyon ng aking baby for that, whole 6 months." So, I think yung confidence boosting natin with the mothers, yun yung somehow ay kailangan natin i-strengthen and actually pati yung ating support sa mga nanay na nagtatrabaho, katulad ko 'no na pagkatapos ng ilang buwan 'no, ako ay bumalik sa pagtatrabaho. So, I'm sure yung ilan sa mga nakikinig sa atin or ilan sa mga nanonood sa'tin gano'n din yung experience. Meron din namang mga nanay na nasa bahay 'no, na itinutuon ang kanilang atensyon para sa kanilang mga baby. Pero para doon sa mga nagtatrabaho or kailangang lumabas in a while, importante rin yung suporta if naririnig niyo na po doon sa ating mga lactation stations, yung mga breastfeeding in the workplace, ito yung mga, silid or pasilidad sa isang mall or establishment na magbibigay ng kalayaan 'no or liberty para kay nanay na tuluyang maituloy ang kanyang pagpapasuso kahit nasaan pa siya. So, Hmm, ayun po, mister. Miss Joy, paano po ba Mm, nakakaapekto itong poverty, kahirapan, trabaho at urban lifestyle sa kakayahan po ng mga mommies natin, mga ina, na mm, hmm, makapagpasuso ng tuloy-tuloy po? mm. Actually, para po ang isang nanay ay maipagpatuloy ang kanyang pagpapatuto sa kanyang ina, kinakailangan niya actually ng tamang nutrisyon 'no, at tamang estado ng kalusugan. So, kung ang isang nanay ay walang access sa isang, masustansyang pagkain, makakaapekto rin ito doon sa daloy ng gatas or sa quality ng gatas 'no, na maaaring maibigay niya sa kanyang anak. Kaya importante na ang isang nanay ay merong access sa healthy food environment na ibibigay sa kanya or napo-provide sa kanya yung karagdagang nutrisyon na kailangan niya during the phase na siya ay nagpapa-breastfeed or nagpapasuso. So, kaya po ini-encourage din natin 'no, na ang ating environment ay maging isang enabling environment para sa ating mga mommies. Ito naman po, Miss Joy, ano po ang papel ng iba pang mga miyembro ng pamilya tulad na lang po ng mga daddies po natin, mga tatay at extended Mm, family din sa tagumpay ng breastfeeding journey ng isang ina? hmm, mm. Maganda po 'no na nabanggit natin 'yan 'no, dahil ako po firm believer ako na hindi kakayanin ng isang ina na itaguyod ang kanyang anak ng siya lang mag-isa. Dahil meron tayong sinasabi na it will take a village to raise a child 'no. Kaya importante na meron tayong nakukuhang suporta o tulong sa ating mga asawa, sa ating partner, sa ating pamilya, or sa mga malalapit na ating mga kaibigan 'no, para mas ma-maintain or para mas, maipagpatuloy natin ang ating pagpapasuso. Miss Steph, alam mo meron tayong mga tinatawag na mga breastfeeding support groups 'no, Hmm. meron 'yan sa ating mga lokal na pamahalaan. Ito ay mga grupo ng mga nanay, nagsasama-sama sila para mag-share ng mga experiences. Ako, Miss Steph, alam mo
nung ako ay unang nanganak actually, naghanap din ako ng mga breastfeeding support group sa Facebook page, ganyan, or sa any platform sa social media, no? Kasi nung time na yon, I think kinailangan ko ng tulong or any advice sa ilang mga mothers, no? Paano ba ito? Paano ba yung ganyang positioning? Kahit alam ko sa sarili ko na napag-aralan ko siya, itinuturo ko rin siya. Pero iba rin pala 'pag ikaw yung naka-experience. So, yung mga breastfeeding support groups na yon, readily available sila sa inyong mga local government units. Meron ding ilan sa mga social media na pwede nating lapitan kung tayo ay merong tanong, kung meron tayong hinaharap na problema, kahit yung mga simpleng positioning lang ng baby, kung paano magpapasuso, masasagot din kaagad yan ng ating mga co-mothers, no? So yung um, in short, yung suporta na kakailanganin ng nanay ay hindi limitado talaga sa mga tao nakapaligid sa kanya or sa mga taong kilala niya dahil maaaring yung tulong na kakailanganin ng isang nanay ay manggaling din sa ibang tao na pareho sila ng pinagdadaanan. Sa usapin naman po ng, ating, health system, gaano naman po Mhm, kahalaga yung papel ng ating mga hospitals, yung mga midwife po at maging, itong, mga barangay health workers sa mm, pagsuporta sa breastfeeding mula sa panganak hanggang sa postpartum period? mm. Malaki po ang responsibilidad 'no ng ating mga health facility workers. Actually, andiyan ang ating mga doktor, nurses, midwife, nutritionist, dietitian at ilan pang mga allied health professionals para may pagpatuloy ni nanay ang kanyang pagpapasuso. Dahil itong mga frontline health workers na ito ang siyang tumutulong kay nanay, ang siyang nagbibigay sa kanya ng gabay sa kung paano niya maipagpapatuloy ang kanyang breastfeeding journey at paano siya mas magiging confident. Actually, Miss Steph, mabanggit ko lamang 'no, na ang lokal na pamahalaan natin at ang Department of Health or Kagawaran ng Kalusugan, isinusuportahan po ng UNICEF Philippines when it comes to capacity building ng ating mga frontline health workers through the Philippine Multisectoral Nutrition Project or yung tinatawag po nating PMNP 'no. Hmm. Nagkaroon tayo ng ilang mga training activities, mga capacity building activities na nagsasanay or humahasa doon sa mga skills ng ating health workers 'no, when it comes for example sa breastfeeding counseling at kung paano pa mas mai-improve yung feeding practices ng ating mga babies. Isa rin diyan, Miss Steph, ay yung through the Child Nutrition Fund po Mm. 'no, na ini-strengthen din yung mga in place na mga batas or mga pulisiya natin when it comes to breastfeeding and breastfeeding in the workplace. May mga umiiral po 'no, Miss Joy, na policies, Hmm, tulad ng pagkakaroon ng maternity leave at itong, hmm, pagtatayo ng lactation, stations. mm, Gaano po kaepektibo ang implementasyon ng mga ito sa aktuwal na sitwasyon ng ating mga mommies, mga ina po? hmm. Sige po. Mabuti rin 'no na mapag-uusapan din natin itong mga pulisiyang ito na in place 'no dahil may mga mahahalagang hakbang po ng ginawa ang ating gobyerno o pamahalaan upang protektahan po at itaguyod ang pagpapatuto sa pamamagitan ng mga batas o mga programang sumusuporta nga po sa ating mga ina at mga sanggol. Kabilang na po dito 'no, mabanggit ko lamang yung Rooming In and Breastfeeding Act or Mm. yung RA 7600 na nagtataguyod po ng maagang pagsisimula ng pagpapasuso sa mga pasilidad po nating pangkalusugan 'no. Nandiyan yung mga hospitals, health centers at mga facilities po 'no, when it comes to health. Andiyan din po ang RA 11210 which is the 105 Expanded Maternity Leave Law na nagbibigay naman po sa ating mga ina ng mas sapat na panahon upang makapagpasuso. Andiyan din po yung tinatawag nating RA 11148 which is yung Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act na nagpapalakas naman ng serbisyo upang para sa mga nutrisyon ng ating mothers at ng mga babies. At of course, andiyan din po ang tinatawag nating EO 51 which is yung milk code na mahalaga upang maprotektahan po ang pamilya mula sa mga commercial promotion ng mga formula milk at iba pa po mga substitute na sa breast milk 'no, at matiyak po na ang kanilang mga desisyon, ang desisyon ng nanay, ng pamilya
ay nakabatay po sa tama, scientific at mapagkakatiwalaang information po tungkol sa breastfeeding. Matanong ko lamang po, Miss Joy, just for the Mm, information ng ating mga, tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Usap-Usapan. Ano po ang mga mm, karaniwang, misconceptions o maling paniniwala tungkol sa breastfeeding na patuloy pa ring nakikita sa ating communities? mm. Siguro po yung ilan sa mga misconception, ng community or ilan sa ating mga ina ay kung dapat daw bang bigyan ng tubig ang isang batang, wala pang 6 na buwan, ka ah, kahit na isa pa ay nagpapasuso. So ito gusto natin, na somehow ay itama 'no or, sabihin na hindi na po kakailanganin ng isang sanggol na less than 6 months ang additional na water intake 'no, dahil Mm, nakukuha naman po ng ating mga babies or ating mga sanggol sa gatas ng ina ang lahat po ng tubig na kailangan niya sa unang 6 na buwan. Kahit pa po mainit yung panahon actually. So maaari pong pasusuhin ng mas madalas kapag nagpapakita po si baby ng mga signs na siya ay gutom o kaya nais po niyang sumuso. Isa pa rin po sa mga misconception din natin actually ay kapag ang mother ay may sakit, for example, 'no, actually, kahit po ang isang nanay ay may sakit, maaari pa rin po siyang magpasuso. Puwede po nating i-recommend na magsuot na lang din po ng mask si mommy 'no, para for example meron siyang, for example po cold 'no, para hindi rin po mahawa si baby. Pero again, hindi po ito hadlang para maipagpatuloy po ng isang mommy ang pagpapasuso actually. So ayun po yung ilan sa mga misconceptions 'no, na na-e-encounter din natin. At, paano naman po, tinutugunan ng UNICEF Philippines ang mga gaps sa kaalaman at suporta para sa breastfeeding sa iba't ibang sektor po ng ating lipunan? Mm. So actually po, ang UNICEF Philippines po 'no, ay tumutulong sa ating mga lokal na pamahalaan, gayon din sa Kagawaran ng Kalusugan or ng Department of Health para again, paigtingin or mas strengthen pa yung implementation po ng mga pulisiyang nabanggit natin kanina. Katulad na lang din, yun nga, yung mga capacity building activities natin para sa ating mga frontline health workers dahil nakikita natin 'no, na sila yung unang, level ng pagtatanungan ng ating mga mommy aside sa kanilang circle of family or circle of friends. So importante na sila ay nagagabayan sa kung paano dapat gawin itong for example, yung mga counseling 'no. So ang UNICEF Philippines po ay nagbibigay ng mga technical support pagdating sa mga ganitong, activities. Hindi lamang limitado sa sa eksklusibong pagpapasuso but gano'n din doon sa, 'pag tumungtong na po ang baby sa for example 6 months na, so kakailanganin niya na ng karagdagang pagkain 'no, dahil hindi na sapat yung breast milk para ma-sustain yung kanyang health and nutrition. So tinutulungan ng UNICEF Philippines 'no, ang ating mga health workers na tungkol sa kanilang mga kaalaman 'no, para at least mahasa nga yung kanilang mga skills when it comes to providing this kind of information to mothers and to communities. Sa inyo pong, karanasan, obserbasyon o pag-aaral, ano-ano po yung mga pinakamalalaking hamon na kinakaharap ng mga first-time mothers naman po pagdating sa pagpapasuso? Siguro po as a first time mother 'no, ako myself, I was once a first time mother. Siguro po yung, sa umpisa nahihirapan tayong magpasuso, medyo anxious tayo kasi baka walang walang lumabas na gatas 'no, mula sa atin. Baka iniisip natin hindi sapat yung gatas na nanggagaling sa atin para ma-sustain yung health and nutrition ni baby. Pero ayun po, bilang ako ay nanggaling din sa journey na yun 'no, at may mga taong ang tumulong sa atin 'no, maaaring pamilya o yung environment. Itong mga taong ito yung nag-pursue sa atin na minsan kung tayo ay na-o-overwhelm when it comes to breastfeeding, pwede tayong mag-pause for a while. But pwede nating isipin natin na itong ang breastfeeding journey natin o yung journey natin sa pagpapasuso ay hindi lamang journey ng nanay, kundi journey ng anak natin or ng baby natin. At itong breast milk na nanggagaling sa atin ay siyang magiging unang armas niya actually para mas maging maganda yung kinabukasan niya dahil yung breast milk or yung liquid gold na nanggagaling sa atin ay mayaman talaga sa vitamins, sa antibodies and nutrients na kailangan ng ating mga baby.
Matanong ko lamang po 'no, kasi maaaring nga curious ang ating mga, listeners and viewers dito sa programang Usap-Usapan. Paano po Mhm. ba naapektuhan ng mga krisis tulad na lamang noong, nagdaang pandemya o kahit ng mga calamities gaya ng bagyo, lindol, ang breastfeeding practices dito sa Pilipinas? Mhm. Maganda po 'no, na napag-uusapan din natin ang breastfeeding 'no, in terms of emergency. Actually talagang, andun tayo sa pangangampanya na dapat hindi po emergency ang magpapatigil 'no, sa isang nanay para magpasuso. Alam niyo po ba na ang most food secure na tao dito sa mundo ay ang batang less than 6 months 'no, dahil readily available ang kanyang pagkain through her mother 'no. So sa panahon ng kalamidad or yung nagdaang pandemya, meron tayong mga inorganize or merong mga policies in place actually na strengthen pa nung mga policies natin when it comes to, breastfeeding during emergencies 'no. Actually during emergencies din, andiyan din nagbibigay ng gabay ang ating mga frontline health workers para gabayan si mommy 'no, kasi ina-acknowledge natin na maaaring stress si mommy, sa pinagdaanan niyang mga, calamities for example kung affected sila. So, andiyan yung emotional support na maaaring maibigay 'no ng ating mga health workers para at least maging at peace si mother at maipagpatuloy nga niya yung, kanyang breastfeeding journey kahit pa sa times ng calamities or ng emergencies. Miss Joy, ano na naman po 'no yung, masasabi na long-term impact ng, hindi po sapat na pagpapasuso sa kalusugan at development ng bata, pati na rin sa ekonomiya ng ating bansa? Mhm. Actually po 'no, base po rin sa pag-aaral 'no, meron po mga lumabas na pag-aaral na, kapag po ang bata ay hindi eksklusibong napasuso or hindi patuloy na napasuso during the first 6 months of her life or his life, may siya po ay mas ma-e-expose sa mga ilang chronic illnesses 'no, hindi lang actually si baby kundi pati na rin si mother 'no. So ito actually, yung breast milk or yung liquid gold nating tinatawag ang magsisilbing unang, armas, unang bakuna ng baby para mas ma-nourish siya during the first 6 months of his life or of her life. And ayon din sa mga pag-aaral 'no, na kapag ang bata ay eksklusibong napasuso sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay, mas, mas may pagkakataon siya, mas mataas ang kanyang chance na thrive sa kanyang buhay 'no, mas magiging siya sa school, mas, mas magiging active siya kapag siya ay nandun na sa stage ng medyo mas active area katulad ng panganay ko na 2 years old na. So kitang-kita 'no na na ang breastfeeding talaga ay makakatulong para sa mga bata 'no, para ma-combat natin itong mga ganitong klaseng consequences kung sakali. Miss Joy, bago po natin na puntahan yung ating, break, kung meron pong, tatlong pangunahing bagay na Mhm. kailangang tutukan ng ating pamahalaan at komunidad para mapabuti itong, breastfeeding rates, ano-ano po ang mga ito? Okay, kung meron po akong tatlong, maaaring, sabihin about that 'no. Unang-una na, ang lokal na pamahalaan po ay handang magbigay ng tulong 'no, para sa ating mga breastfeeding mothers or para sa mga nanay na tuluyan pa rin nagpapasuso hanggang ngayon. Katuwang of course, ang ilan sa mga partners katulad po ng UNICEF Philippines para mas ma-implement po natin ang mga policies in place na nabanggit ko rin po kanina 'no. Pangalawa, um may mga taong handang tumulong po sa isang nanay na nagpapasuso para mas ma-encourage siya na ipagpatuloy ang kanyang pagpapasuso. At pangatlo, that breastfeeding is not the journey of the mother alone, 'no? Again, katulad ng paulit-ulit ko na ring sinabi kanina 'no, na, ah maraming taong handang tumulong sa isang nanay. Nandiyan ang pamahalaan, ang lokal na gobyerno, even up to the barangay level, train natin sila, tinulungan sila 'no, na, makapagbigay ng proper counseling sa ating mga nanay 'no, para hindi mahihinder yung breastfeeding journey nila. At ayun po, katuwang ang UNICEF Philippines,
magpapatuloy po ang ating technical assistance at technical support sa lokal na pamahalaan natin at sa even up to the barangay level po, no, para again mas maiangat po natin or mas mapadami pa natin yung mga bilang ng mga batang eksklusibong napasuso at napasuso hanggang lagpas pa ng 6 na buwan. Ayun, so yan pa lamang po, no, ang unang bahagi ng interview natin kay Miss Joy. Miss Joy, wag po muna kayong bibitaw, magbabalik lamang po ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing Babalik na po ang programang Usap-Usapan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kasama pa rin po natin ang ating resource person sa araw na ito, ang nutrition officer mula sa UNICEF Philippines na si Miss Mary Joy Menorca. Miss Joy, eto naman po, no. This is regarding naman yung actual event, no, yung actual celebration ng World Breastfeeding Week 2026. Miss Joy, matanong ko lamang po, ano po ba yung mensahe sa likod ng temang Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works, at bakit ito napapanahon ngayon? Maraming salamat po, Ms. Steph, no? So, ang tema po ngayon, no, nabanggit ninyo ang Breastfeeding for Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. Kapaloob dito ang mahalaga ang pagpapasuso sa kalusugan ng bata, pero para masimulan at may pagpatuloy po ito, kailangan ng mga ina ang praktikal at tuloy-tuloy po na suporta, no? So, hindi lamang mula sa kanyang asawa o partner, kundi gayon na rin mula sa kanyang pamilya, sa mga malapit na kaibigan, at maaaring sa mga breastfeeding support groups, no? That breastfeeding protects a child's health, but mothers need practical and sustained support to make it possible. Miss Joy, ano-ano po ba yung mga pangunahing activities or campaigns na inilunsad na po ng UNICEF Philippines kaugnay ng selebrasyon na ito? Opo. Ang UNICEF Philippines po ay nakikiisa, no, dito sa ating World Breastfeeding Week ngayong Agosto. Tayo ay nakikipagtulungan actually sa Department of Health para sa kanilang mga celebration po sa buong Pilipinas. Actually, kung bibisitahin po ninyo ang UNICEF Philippines Facebook page, no, meron tayo daw mga nailathalang mga postcards, no, na naglalaman ng mga importante impormasyon mula para sa pagpapasuso. So, merong ilang mga gabay, practical na gabay, no, para sa mga nanay na pwede nilang sundan para ma-boost yung kanilang confidence at matulungan sila dun sa kanilang breastfeeding journey. But
ayun po, Miss Steph, tayo ay nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at Department of Health para rin makapagbigay tayo ng suporta para sa kanilang mga selebrasyon ngayong World Breastfeeding Week. Matanong ko lamang po, Miss Joy, dahil nabanggit po yung ibang mga stakeholders para sa campaign na Mm, ito, ano naman po ang papel mhm. ng media, lalong-lalo na po ang community radio sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa breastfeeding? Mhm. Actually, Miss Steph, malaki po 'no ang inyong responsibility actually or inyong ginagampanan 'no, para sa mga nanay na katulad ko na nagpapa-breastfeeding dahil through media, through po sa inyo 'no, kayo po yung puwede naming makatulong or kayo rin po yung aming first line of information when it comes to guidance of our breastfeeding journey 'no. Kaya importante po na nakikipagtulungan din po ang ating lokal na pamahalaan sa media po 'no, sa kung ano ang mga mensahe 'no na napapanahon at ang mga mensahe na talagang makakatulong po para sa ating mga nanay, para po sa ating breastfeeding. Dahil ayun po, sa panahon ngayon ng social media, talagang ako po, aaminin ko na minsan 'pag nagpapa-breastfeed ako, siyempre nakatingin po ako sa baby ko, pero Hmm. sometimes hawak ko yung phone ko 'no, so meron talaga akong access sa social media. So very, very important na, um, ang media po ay katuwang natin para sa pagpapalaganap ng mga tamang impormasyon at scientific based na mga information para sa ating mga breastfeeding mothers. Meron po bang mga bagong initiatives or programs ngayong taon na layong palakasin ang support system para sa mga breastfeeding moms? Opo. Actually, katulad po ng ating tema ngayon 'no, for the World Breastfeeding Week, what we intend to do is to strengthen all the policies that in place when it comes to breastfeeding 'no, yung katulad ng mga nabanggit ko kanina na EO 51, RA 11148, yung ating expanded maternity program para matulungan yung ating mga mothers. Dahil sa tulong ng mga pulisiyang ito, mas enable or mas magiging katuwang ng nanay yung environment kapag itong mga pulisiyang ito ay in place 'no. Actually, Miss Steph, mai-share ko lamang 'no, kapag ako magpupunta sa mall at kasama ko yung aking baby, yung firstborn ko actually, I tend to dati ang tinitignan namin, saan kaya masarap kumain 'no? Hmm. Pero sa ngayon ang unang-una ko talagang tinitignan, meron kayang lactation station dito? So, sa mga gano'ng paraan 'no, kapag na-strengthen natin yung mga policies natin in place, maaari or mas dumami yung mga facilities or mga health stations na, friend breast friend, working place, ay mas ma-e-encourage si mother or maiisip ni mother na, "Ay kahit pala lumabas ako, meron akong space where I can breastfeed my child." So, ayun po yung importanteng, ginagawa po natin sa ngayon. Kasi dito sa theme, ng, World Breastfeeding, Week ngayong taon ay kumbaga Mm, binibigyang diin ang salitang sustainable. Sa konteksto ng mhm, sustainability, paano po ba nakatutulong ang breastfeeding hindi lamang sa kalusugan maging sa ating, kapaligiran? mhm. Opo, actually, ang breastfeeding po ay friendly po 'no sa ating environment dahil, diretso po na naghahakap or nagla-latch ang ating baby 'no, sa breast ng mother. So, hindi na po natin kakailanganin ng kahit anong instrument para po ma-encourage or para po ma-sustain yung breastfeeding natin. Kaya rin siya tinawag na sustainable 'no, dahil hindi mo na nga kakailanganin ng ibang mga equipment para ikaw ay makapagpasuso. Talagang ang kailangan nating gawin or bantayan ay ang kalusugan ng nanay at gabayan siya sa kung paano siya tuluyang makakapagpasuso. Mm. Miss Joy, paano naman po, maaaring, makilahok ang mga ordinaryong mamamayan, hindi lamang siguro 'no, yung ating mga mommies sa pagsusulong ng breastfeeding advocacy? Mhm. Opo, yung atin pong mga nanay 'no, na nanonood or nakikinig dito sa ating usap-usapan, maaari po kayong lumapit sa inyong pinakamalapit na health center sa inyo, para po, kayo po ay, updated 'no, sa kung ano ang mga activities na puwede po nating ah, puwede po tayong mag-join or makilahok
Gayon din ang mga Facebook page ng ating mga pangunahing departamento. Andiyan ang ating National Nutrition Council, andiyan ang ating Department of Health, and of course, UNICEF Philippines po. No? Ilan lamang yan, mga nabanggit kong yan, sa mga ahensya na tumutulong din sa atin para maibigay ang mensahe ng World Breastfeeding Week. So, pwede po tayong mag-access sa mga ganyan. Miss Joy, bilang isang nutrition expert at bahagi na rin po ng UNICEF Philippines, ano po ang inyong personal na mensahe sa mga mommies, mga ina na nahihirapan o nagdadalawang isip na magpasuso? Opo. Para sa ating mga nanay na sa ngayon, na siguro po nanonood kayo, no, at meron kayong mga challenges when it comes to breastfeeding your child, kaisa niyo po kami, ako lalo na personally, kaisa niyo po ako sa pagpapasuso dahil, ayun nga po, pinagdaanan ko rin yan. Pero rest assured that kung ano man po yung mga challenges na kinakaharap natin ngayon or kinakaharap ninyo, meron po tayong mga taong pwedeng lapitan. At meron po tayong mga pulisiya na tumutulong sa atin para magampanan natin itong mga bagong role natin kung kayo po ay mga first-time moms, no? Maaaring mahirap sa umpisa, maaaring sensitive at first, pero ang pwede nating isipin is at the end of the day, our child depend on us. The future of our child depend on us. Hence, we need to strengthen ourselves, to strengthen our environment, to strengthen our policies in order for us or para tayo ay may pagpatuloy na maibigay yung tamang nourishment para sa ating mga bata. And with that po, maraming salamat po Miss Joy for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Muli, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras at pag-imbita sa UNICEF Philippines. Ang UNICEF Philippines po ay patuloy po na nandito para po tulungan po ang ating mga breastfeeding inays or ang ating mga breastfeeding mothers. Maraming salamat din po sa Radyo Pilipinas at Miss Steph. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At ating nakasama sa edisyong ito ng programang Usap-Usapan ang Nutrition Officer ng UNICEF Philippines, walang iba kundi si Miss Mary Joy Menorca. Magbabalik ang programang Usap-Usapan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paan ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang
Sayang that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At tayo nagbabalik na sa programang Usap-Usapan dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mula sa ating diskusyon patungkol sa World Breastfeeding Week ngayong buwan ng Agosto. Ayan, nabanggit ko na, buwan ng Agosto. Ano pa ba ang meron sa buwan ng Agosto? Siyempre, para sa ating mga Pilipino, napakahalaga ng buwan na ito dahil dito natin ipinagmamalaki ang ating pambansang wikang Filipino. At kaugnay po nito ay gusto namin ihandog muli sa inyo sa pamamagitan ng ating programang Usap-Usapan ang ating naging panayam sa programang Ang Pilipinas Ngayon kay Federation of Filipino Communities in Israel o FFCI President Jovelyn Taynan dahil meron po silang nakatakdang event na may kinalaman po sa buwan ng wika na gagawin sa Agosto 15 sa Batyam. Ayan, napakahalaga po niyan ng interview na yan dahil tinalakay namin dito ni Ma'am Jubay kung gaano ba kahalaga yung paggamit ng wikang Filipino, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na kumbaga naiwan nila yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas, nagpunta sa ibayong dagat upang mabigyan sila ng magandang buhay. Syempre, yung paggamit kasi ng wikang Filipino sa ibang bansa, parang doon mo napapanatili yung iyong identity kasabay ng syempre pagsunod pa rin sa ating kultura, pakikisama din sa ating mga kababayan na nandoon sa same host country. Talaga napakaraming factors para masabi mo sa sarili mo na kahit nasa ibang bansa ako, Pilipino pa rin ako. So atin pong pakinggan at subaybayan ang ating naging panayam kay FFCI President Jovelyn Taynan. Maraming salamat din po sa pagbibigay niyo po ng oras upang kayo po ay makasama namin dito sa programa. Unang-una kasi nabanggit ko na nga po na meron kayong, kumbaga kayo po ay may event na may kaugnayan po dito sa buwan ng wika ngayong Agosto. So sa pagdiriwang po ng buwan ng wika sa bansang Israel, paano niyo po ba inilalarawan ang kahalagahan ng pagpapanatili ng wikang Filipino sa gitna ng diaspora o pamumuhay po sa ibang bansa? Okay, bale sa federation po dito sa FFCI, it is our first attempt po na i-celebrate ang buwan ng wika dito sa Israel. Sa pagkakalam ko kasi sa amin, ang pagkakaroon ng events na mga ganito is nakakatulong para mapanatili ang pagkakakilanlan, mapatibay ang ugnayan namin ng mga Pilipino at sa komunidad na maipasa ang kultura sa mga susunod na henerasyon na nandito sa ibang bansa, lalo dito sa Israel. Kasi ayun, may event po kayo ng August 15. Ano-ano po ba yung mga programa o initiatives po na nakapaloob para po dun sa buwan ng wika event nyo po sa darating na Agosto 15? Ang pinakalayunin nito, Steph, is yung upang magtipon-tipon ang mga Filipino workers dito sa Israel, no? Kasi alam naman natin na laging nagkakaroon ng giyera dito. And basically, sana Independence Day ang celebrate namin, but due to the war previously, hindi po kami nakapag-celebrate. So, nung naging okay na po ng
yung sitwasyon dito, pwede na po ulit kami magpa-event. So, sakto naman po na Agosto ngayon. So, it is, will celebrated dyan po sa atin yung buwan ng wika. So, napag-usapan po namin na ito yung gagawin namin tema sa ngayong buwan, no? Para makapag-celebrate yung how a single language was made para mas mapadali po yung komunikasyon nating mga Pilipino kahit nandito po kami sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para lahat din po na ito din po ay para po sa amin tsaka mga batang Pilipino na nandito in all the visitors na maalala yung ma-celebrate din po yung Open Door Friendship of Israel and Philippines. And para po ma-remember din yung history natin, ano? And to remember the late President Manuel L. Quezon, who is known as the father of the national language nating mga Pilipino. Sa inyo pong karanasan bilang isang Filipino community leader diyan sa Israel, ano po yung mga hamon na kinakaharap po ninyo sa pagpapanatili ng wikang Filipino sa isang bansa na hindi ito ang pangunahing wika? Kasi yung wika po diyan, tama po ba, Hebrew po? Yes po, Hebrew tsaka Arabic. Yun po yung main na language dito. Steph, parang ang mga Pilipino dito, no, parang nagiging, ang Filipino kasi sila yung resilient na nagtatrabaho dito sa, as far as I know, kasi mas, kasi tayo na magsalita ng iba't ibang lingwahe, unlike others, mas madali po kasi maka-adapt ang Pilipino, but, lalo dito kasi Hebrew, tapos nagsasalita kami ng dialect namin in my part. Nagsasalita ako ng Ilocano, Katkana, you know. Yeah. Tapos pag nasa trabaho naman kami, yung amo namin, usually English or Hebrew yung pananalita. And then dun sa iba naman is usually English or Arabic. So parang nagkakaroon na lang kami ng yung talagang pag-uusap na ganito, no, pag magkakasama kami during weekdays at saka sa mga ganitong events. Gaano po ba, kasi nabanggit nyo kanina yung pinaka-layunin nitong gagawin nyo po na buwan ng wika event sa August 15. Although nabanggit nyo na parang ito ay delayed celebration ng Independence Day dahil nga sa sitwasyon ngayon sa Israel. Pero gaano po ito kahalaga dun sa pagpapalakas ng ugnayan po, no, ng mga Pilipino doon sa yung mga susunod na henerasyon? Kasi bukod sa ating OFWs, meron din tayong mga kasama dyan, mga kababayan na nakapangasawa din ng Israeli nationals. Okay. Yes po, Steph, no? Napakahalaga po kasi para makapag-reconnect din po kami with each other paminsan-minsan, makapagkwentuhan at saka maipakita po yung potensyal ng mga Pilipino, ang mga angking talino ng mga kababayan natin. Tsaka usually po kasi 'di ba pag sa lingwahe, always connected po kasi yung culture natin. So magkasama po lagi 'yan eh. Nai-ignite kasi yung yung connection ng bawat isa pag may mga ganitong okasyon. Nare-remember po kasi natin kung saan po kami nanggaling, yung nagkakaroon din po ng pag ganito kasing pagtitipon din, nawawala yung homesickness, no? And dito po kasi, actually dito sa event na gagawin namin this August 15, ang mga mag-represent po dito, no? Usually mga batang Israel-Filipino. Ini-involve po talaga namin yung mga bata, no? They are youth actually, yung main na isa sa magpe-perform in this. Ini-involve po namin sila para mas ma-feel po nila kung ano po yung kultura at saka kung paano po namin i-ano yung lingwahe natin in one, parang yung magkasama ba yung pananalita ng Tagalog, kasi yung mga bata dito na Israeli Filipino or in other nationality, ang language po kasi talaga nila is English or Hebrew or yung sa dialect ng half nila parent, pero natuturuan pa rin po sila magsalita ng Tagalog.
Mm. And tinuturo din po ng mga parents din po nila, no, yung ah, mga sayaw natin, pinapakanta din po sila ng mga Filipino ano natin. So, parang ah, pag nakikita namin sila, i-ignite po yung ano, no, nagmamano po sila, yung mga ganun, yung po at opo, hindi po yung nawawala sa mga youth na nakakasalamuhan namin dito. Ito naman po 'no, Ma'am Jubay, sa inyo pong, pananaw bilang, pangulo po ng FFCI ay paano po nakatutulong po 'no, ang, pagpapanatili ng wikang Filipino sa, although medyo napahagingan niyo na po ito kanina, pero, dahil karamihan po diyan ay mga OFWs na talagang, nagsisika para, mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Uh-huh. Paano po nakakatulong na itong pagpo-promote natin ng Filipino language, dun sa pagpapatibay ng, identity at, doon po, siyempre mapanatili po yung, unity, among the Filipino communities po diyan. Kasi kung di po ako nagkakamali, umbrella, organization po ito nga FFCI. Yes po, ma'am. Mm. Isa po ito sa federation na pinakaunang, this is 2012 actually, na nabuo dahil din po sa tulong ng OWA tsaka sa embahada natin dito sa Israel. Mm. Mm. Speaking of that po, ano po ang magiging, involvement po dito 'no ng, ating embassy maging, yung ating, MWO para, mas lalo pa po natin na kumbaga, the more the merrier po tayo diyan Opo. sa event na 'yan. Opo. Pinag-aanaan pa namin, ma'am, no? But actually, they know already yung event natin. Naghihintay pa lang po kami ng schedule kasi very busy yata po si Amba. I think three of the personnels from the Philippine Embassy will be joining us. Mm. Like also before, no, lagi po silang nandun. And dalawa po kasi yung event na magaganap that day eh. Sa umaga po yung MOE organization, yung event po kasi usually anniversary ng Cordillera. And then the event, yung pangkalahatan na po kasi the federation consists of Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao representation. And yung tanong mo kanina, Steph, yung parang mahirap, yung calculation doon sa mga OFWs, no? Paano ko ba yun yan? It's alright po 'no. Siguro ito na po 'no, I think, in connection din po dun sa nauna ko pong, tanong, ano na lamang Yes. po 'no, yung, inyong, mensahe, sa mga Pilipino sa Israel, lalong-lalo na yung ating mga OFWs 'no, na hindi lamang nandun sa Israel kundi maging sa, iba pang, bahagi ng mundo. Kasi, maraming mga embahada ang meron pa silang mga pa-contest 'no, para dito sa buwan ng wika. Kumbaga ay talagang, well promoted ang Filipino, language, this August lalo na sa, iba't ibang mga Filipino communities sa buong mundo. At, yun nga po 'no, ano yung inyong mensahe hinggil sa kahalagahan po ng patuloy na paggamit at pagpapahalaga sa ating pambansang wika kahit wala dito sa Pilipinas? Siguro ang wikang Filipino kasi nagsisilbing tulay sa pagkakakilala natin mga Pilipino and nagbubuklod po sa ating mga overseas Filipino workers, no, sa Israel mismo sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating sariling kultura, pagpapalakas po ng samahan sa gitna ng banyagang kapaligiran. And dito sa Israel kasi we are known as Filipino sa caregiving sector, ano? At ang tawag nga nila sa amin dito, Pilipinit. Pag sinabi nilang Pilipinit, alam mo na Pilipino yon na caregiver. And hotel workers as well.
And dahil po sa pinamalas ng mga naunang Pilipino sa klase ng trabaho nila dito, of course na sinundan din po namin, karamihan ng mga Pinoy dito kasama na kami po ay gusto namin panatilihin yung pagmamahal sa trabaho at ibang klase sa pag-aalaga ng mga aming alaga, no? Until now kasi karamihan sa employers, they prefer Filipino caregivers. But then, of course, sa sitwasyon natin ngayon, wala na pong pumapasok dito, no? So, mga kami-kami na lang po na nandito yung nagtatrabaho sa ngayon. And isa pa po parang dito po yung naniniwala po kasi ako na hindi lang para sa lingwahe nakikita ang pagiging Pilipino natin. Well, in fact, para ma-promote po natin yung buwan ng wika, no? Pero sa pagyakap din po ng ating pinanggalingan, our roots as Filipinos, sa mga sayaw, kanta, panitikan at values nating mga Pilipino na kailangan nating balikan at alalahanin para maipamuhay ulit namin as OFWs, ambassadors ng Pilipinas. Kasi sa panahon ngayon, nawawala na ang mga yun eh. Kaya naman yung, Steph, ko lang to kaya naman yung salita ni Jose Rizal na kabataan ang pag-asa ng bayan, nakikita po ba natin ito, no? At ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruruunan. Isa pa dito, ang Pilipinas ay mananatili sa kanyang kinalalagyan kung ang kanyang mga anak ay hindi ang Pilipinas ay mananatili sa kanyang kinalalagyan kung ang kanyang mga anak ay hindi tumulong upang siya ay ibangon. Napaka-timely po ng mga sayings na ito sa sitwasyon ngayon. It is a valuable life lesson in our cultural values and wisdom from our older generations. And with that po, maraming salamat po, Ma'am Jubay, sa pagsama niyo po muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. God bless din po. Maraming salamat. Maraming salamat din po. At inyo pong napakinggan ang ating naging panayam kay Federation of Filipino Communities in Israel o FFCI President Jovelyn Taynan patungkol pa rin sa pagdiriwang ng buwan ng wika sa bansang Israel. At dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng programang Usap-Usapan. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Hiro Lucero. Sa Wirecast, nandyan si John Paul Montad. At nandito din sa ating studio ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyo. Maraming salamat sa lahat ng nakinood o nakinig-nood ng programang Usap-Usapan sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits pong muli sa susunod na Sabado. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas World Service.